Hello everyone, I am Teacher Zaira, your home-based teacher in the field of agriculture and fishery arts. Thank you. Pag-uusapan po natin yung principles behind the livestock nutrition. Diba yung livestock, ito yung mga farm animals na ating inaalagaan katulad ng poultry. Sa poultry, may iba't ibang uri, manok, pato, pabo, quail, yung mga yan. Meron tayong non-ruminant, katulad ng baboy. Meron tayong ruminant, katulad ng goat, cattle, carabao. Yan. Yung mga ruminants kasi, yung pagkain nila, 'di ba, rich in fiber ng mga damo. 'Yon. Yung sa non-ruminants, yung sa baboy natin, meron lang siyang levels ng fiber na dapat hindi ka lalampas doon. Kasi hindi kaya ng digestion. Iba yung ano ng tiyan niya. Hindi kaya ng digestion katulad dun sa mga kambing. Yan, magkaiba sila ng tiyan. Kaya yung non-ruminant natin na baboy is hindi, meron lang siya yung levels ng fiber na pwede sa kanya. Kapag mag-exceed ka doon, baka maano yung baboy natin. No? Magtae. Ma-degrade yung kanyang nutrition. So, yun. Yung livestock nutrition na sinasabi natin, 'di ba, yung particular na animal, yan, kunyari yung baboy na yan, is, 'di ba, meron yung akong data na pinapasecure sa inyo na nandoon nakasaad yung mga nutritional requirements niya. So, yung baboy mo, 'di ba, tingnan mo yung alaga mo, anong stage na siya. Ngayon, yung stage na yon, kunyari sa starter stage na siya. 'Di ba? Sa starter stage na yan, may kaakibat siya na timbang na malalaman mo na para sa starter stage na siya o buwan. Ngayon, yung stage na iyan is meron siyang specific naman na requirement. Dun sa kabuuang data na mga pinapasecure ko sa inyo. Yung meron siyang specific na requirement sa stage na yan para sa kanyang crude protein, metabolized energy, calcium, phosphorus, and other essential nutrients. So, pag-usapan natin yan, bakit ba tayo nagbabase doon? So, ayun yung livestock nutrition. Yung livestock nutrition, ulitin natin, is yung mga data na pinapasecure ko sa inyo para yun yung maging guide nyo para sa kalusugan ng ating mga alaga. Okay? Tapos, para ma-meet natin yun, kailangan magbigay tayo ng nutrient. So, yung nutrient na sinasabi natin dito, ito na yung paggagawa na tayo ng sarili nating feed mix. 'Di ba? Magko-compute na tayo. Maggagawa na tayo ng sarili nating feed formulation. Yung feed formulation o yung feed mix na ating gagawin is kailangan ma-meet or ma-satisfy natin or maging balanse siya dun sa kailangan ng ating alaga. So, yung feed mix natin, pag kinalculate na natin siya, 'di ba? Pag kinompute na natin siya, yung mga total analysis niya is kailangan pasok doon sa feeding requirements or feeding standard na sinasabi natin. So, sa mga hindi pa po nakakaintindi noon, ay mas maganda po na sana po panoorin niyo po yung mga video ko tungkol sa feeding ng ating, yung mga in-upload ko na video about feedings, kasi meron po akong mga bagay na nabanggit sa ibang video na hindi ko nabanggit sa iba. Okay po? Para po lubos nyo lamang pong maunawaan. Yan po. At isa pa pala, ayun nga yung pinapasecure ko, kaya ako kayo pinapasecure ng data, kasi hindi po ako makapag-provide ng mas malinaw na copy. Due to limited resources. Pero once na
upgraded na tayo sa tools and equipment, pwede ko na rin siyang i-upload na lang sa ating Facebook page. So, ayan po. Sa hindi pa po nakakaalam kung saan po matatagpuan yun, yung livestock feed formulation, yung nutritional requirements ng iba't ibang uri ng hayop. Halos lahat ng ating farm animals ay may kanya-kanyang feeding requirements or feeding standards. So, yung book po na yon is Philippine Recommends for Livestock Feed Formulation. So, ayan po. So, ang ultimate vision natin bilang magsasaka or farmer or raiser is para magkaroon ng financial breakthrough through income or profits. Ngayon, paano ba natin masasabi na magkakaroon tayo ng profits sa pag-aalaga ng mga hayop? It should be yung mga alaga nating hayop ay should be magpapakita sila ng growth and reproduction para kumita ka. Ano ba yung sinasabi nating growth? Yung sinasabi nating growth is nagkaroon ng increase sa kanilang mga timbang. Tumaas ang kanilang timbang, ang kanilang body size, pati yung conformity, yung pagkalaman, yung parang pag-expand ba, di ba? From maliit, yan, lumalaki. Ayun, yung growth. And also, increase in reproduction. So, yung reproduction na sinasabi natin, pwede tayong magpaparami ng uri nila. Meron yung mass reproduction ng eggs, mass reproduction ng katulad nilang kauri, yung mga pinadami mo, yung mga piglets, mga manok para sa mga karne, ganyan, mga itlog, ayan, mga mass reproduction natin, milk reproduction. Ayan po yung mga katulad ng mga reproduction. So, ayun po, yung ginagawa natin para tayo ay kumita. Di po ba? Yun yung mga binebenta natin para tayo ay kumita. So, para magkaroon ng growth and reproduction, is kailangan natin silang bigyan ng precise na nutrients. So, ayun na, magbibigay tayo ng nutrients sa pamamagitan ng paggawa natin ng sarili nating feed mix. So, yung feed mix na yan, yung feed ingredients na yan ay may mga nutritional composition. Diba? So, those nutritional composition, so, ayun, yung isang data na pinapa-secure ko sa inyo is yung feeding ingredients. Marami po yon. Yung kada feed ingredients is meron siyang mga nutritional composition. So, meron siyang analysis doon. Kunyari, yung cassava meal is merong ilang libong metabolized energy. So, naka-indicate doon. Yung cassava meal, meron din siyang crude protein na nilalaman. Ilang percent yan. Yung cassava meal, meron din siyang calcium. Ilang percent yan. Yung cassava meal, meron din siyang phosphorus. So, ganun din po yung mga feed ingredients na gagamitin natin. Kaya pinapasecure ko po sa inyo yon kasi andun na po, yun po yung magiging guide natin kasi meron na pong mga figures doon or yung mga numbers na naka-indicate na gagamitin natin sa ating computation. So, tandaan po natin, dalawang data po ang kailangan natin. Yung una, yung data, yung feeding requirements or yung feeding standard ng ating alagang hayop. Kung ano yung alaga mo, kunyari may baboy, manok, kalabaw, baka, yan. Yung mga hayop na yan is may kanya-kanyang feeding requirements. So, kung ano yung alaga mo, i-secure mo yung feeding standard niya. Yung pangalawa, data na kailangan nating i-secure is yung feed ingredients kasama yung nutritional composition. So, yung feed ingredients na yan, bawat feed ingredients, meron kanya-kanyang nutritional na composition doon. So, ayun na yun. Yung mga nutritional composition niya, yung chemical nutritional composition niya is yung metabolized energy, crude protein, calcium, phosphorus, and other essential nutrients. So, marami po kasi yun. So, ayan. Tapos, naka-indicate din po kasi doon yung mga limitations. So, kunyari, sa crude fiber, dapat less than ganito lang siya. So, hindi ka dapat lalampas doon.
Okay? So, yung nutrient po na sinasabi natin, ayan, di ba pag magagawa na tayo ng feed mix, is in 6 forms para maging available ito sa ating mga alagang hayop. So, they are in carbohydrates, fats, proteins, minerals, vitamins, and water. So, ito po yung kailangan ng ating mga halagang hayop. So, yung carbohydrates, fats are the energy source. Yung protein naman, ito na yung kailangan nila para makapag-increase, magkaroon ng expansion sa kanilang mga muscles, para magkaroon ng development sa kanilang katawan. So, yun po yung protein na tinatawag natin. So, yung protein na to, ito yung crude protein at yung ang pinaka simplest na form nito is yung amino acid. Yung amino acid po, siya po yung responsible sa expansion ng muscular muscles ng ating mga alagang hayop. Siya rin po yung responsible sa growing phase. Pinaka kailangan siya during the growing phase, kasagsagan ng paglaki. Yung amino acid po ang responsable po doon. Tapos yung minerals, yung mga trace minerals natin is yung calcium, phosphorus, at marami pa pong iba yan. Pero mas binibigyan natin yung pansin yung calcium tsaka phosphorus kasi once na hindi tama yung hindi tama o wala sa required levels yung calcium at phosphorus natin na maibibigay sa ating alagang hayop is malilimitahan yung trabaho ni amino acid under the protein requirement. So, hindi lalaki ang ating mga alagang hayop. Hindi magiging mabagal ang kanilang paglaki at pag low in calcium, so low in phosphorus, bukod sa magiging epekto niya dun sa amino acid under sa ating protein, yung low in calcium and low in phosphorus, yung low calcium, magre-resulta siya sa tinatawag natin na milk fever. Tapos yung low phosphorus, ito naman malaking resulta naman ito, magkakaroon siya ng dramatic effect sa late estrus. So, parang magiging huli yung paglalandi. Magiging late ang kanyang paglalandi. Magkakaroon din siya yung low phosphorus is may effect din doon sa conception rate. So, mas bababa yung conception niya. So, magiging mas kaunti yung kanyang magiging dala. Kunyari sa pagbubuntis, imbis na mas marami yung bilang ng kanyang magiging anak is magiging kaunti na lamang. So, may dramatic effect yung low phosphorus sa pagbubuntis ng ating mga alaga. So, ayan siya. Tsaka yung low phosphorus po, ayun po ay magre-resulta rin sa panghihina ng ating mga alaga. So, balik po tayo dun sa milk fever. Dahil po sa low calcium, hindi po ba, during pagkapanganak po ng ating alaga, kunyari po baboy, yan, di ba, meron po tayong tinatawag na high producing period siya. So, meron yung sobrang daming gatas na kanyang binibigay. Ngayon, yung mga gatas na yon is hindi niya mailabas. Kasi, bakit hindi niya mailabas? Diba, ang dami-dami naman, bakit hindi niya mailabas? Sayang naman yon. Kasi po, kulang po siya sa calcium. So, yun po yung magiging epekto pag kulang ng calcium ang ating alaga. So, yun po yung trace minerals. Kailangan po yun in macro. So, yung pinaka-importante po na minerals na kailangan, importante naman po silang lahat. Pero yung mas tinitingnan nating pansin is yung calcium and phosphorus requirement nila. So, sa vitamins, so yan, yung mga vitamins is kailangan po yan para masuportahan nyo po or masupplemental niya yung growth, yung paglaki ng ating mga alaga, pati growth enhancer and basta yun po, tumutulong siya para mas mapabilis ang paglaki. So, yung water po, ayan, pinaka-importante din yan, yung water. So yung water po, ito po yung pinaka-cheapest na nutrient natin kasi, di ba, mura lang naman ito pag kunyari,
may babayaran ka. Pero pag sa probinsya ka lang naman is, may bomba tayo, ganyan. Meron tayong mga balon. Balon. Yung balon po na imbakan ng tubig. Kaya yun po. Tsaka pumping well. So, bakit ba kailangan natin ng tubig? Kasi, siya yung nag-act as solvent of nutrient. Para maging available yung mga nutrient niya. Siya yung nagtra-transport ng nutrient sa ating mga alaga. So, tinatransport niya yung tanggap na nutrient ng ating alaga into its different cell. Sa mga cells nito, 'di ba? Pagkatapos ng digestion. So, yung tubig din is tinutulungan niyang ma-maintain yung body temperature ng ating mga alaga. So, pag mainit yung panahon, kailangan nila ng mas maraming tubig. Ayun. So, ayun po siya. Ngayon, yung mga nutrients na po yun na in their 6 forms. So, yung 6 forms na nutrient na yon sa atin, bila tayong mga raiser, mag-aalaga, ganyan, farmer, is mas madali natin siyang mamomonitor, 'di ba? Kasi hindi naman tayo scientist. Mas madali natin siyang mamomonitor kung naka-express na siya sa crude protein, metabolized energy, calcium, phosphorus. Ayun. Yung mga yon is may unit sila in kilogram and percent. So, ayun po yung pinakamadaling paraan para sa ating mga ordinaryo na wala naman tayong mga high-end na equipment. Yan yung magiging basihan natin, yung crude protein, MA, calcium at phosphorus. Kaya po, pinapasecure ko po sa inyo ang mga data ng ating mga alagang hayop sa kanilang feeding requirements and yung mga nutritional requirements nila. So, basta yung mga alaga nating hayop ay may kanya-kanyang nutritional requirements. So, yun yung magiging guidance natin sa atin. So, yun po. Yan pa, vitamins and minerals premix. So, 'di ba may vitamins and minerals din siya. Pero sa atin kasi bilang ordinaryong mga magsasaka, raiser, is mas kampante tayo, mas mamomonitor natin siya na in premix form siya. So, ano ba tong premix form? So, yung vitamins and minerals is meron na siyang designated na parts na idadagdag na lang natin siya doon sa kabuuang feed mixture na ating ilalagay. So, yung vitamins and mineral premix is kailangan po is homogeneous po siya sa ating homogeneous. So, pag sinabi natin homogeneous, kumbaga yung lahat ng parte ng, 'di ba, na-compute na natin siya gamit yung trial and error natin. Combination ng person squared tsaka trial and error. So, yung premix na ito, yung makikita nyo doon, meron yung mga lower amount. Yung mas kaunti yung volume. Doon natin muna ilalagay yung vitamins and mineral premix. Yung ayan. Kailangan is haluin nating maigi ng maayos para maging pantay-pantay, kumbaga lahat ng bahagi na yan ay malagyan. Tapos yung lower volume natin, ayun na, di ba, nailagay natin. Yung lower volume natin na pinaghaluan is saka natin siya ilalagay doon sa mas malaking volume. So, magsimula tayo doon sa pinakamaliit, ilalagay natin siya doon sa mas malaking volume. Kailangan halos pantay din yung pagka-distribution niya. Even dapat. Pantay, halos lahat is parang malalagyan. Tapos, haluin natin siyang maigi ulit. Para pag mano-mano po kayo naghahalo, mas maganda pong gawin from north to south, west to east direction para hindi po kayo malito. So, wag niyo pong kakalimutan yung mga protective equipment niyo po sa ating katawan. Personal protective equipment o yung PPE na tinatawag. So, ayun po siya. So, ito na.
Ito na, examples of nutritional requirement of swine livestock. So, ito yung example natin. Yan. Yan siya. So, sa baboy, ayun po siya. Kung makikita nyo po, tingnan nyo po banda doon sa crude fiber in percent form. Ayun po siya. Ayan po yung limitation na sinasabi natin. Dapat lesser than. Lesser than. Dapat hindi lalampas doon. Mas mababa doon. So, yan po. Pag nag-compute po kayo, pag may limitation po yung inyong alagang hayop, is tingnan nyo po dun sa data. Tapos, kailangan po i-compute nyo rin po yon dun sa feed ingredients para malaman nyo kung lumampas ba ang crude fiber niya or hindi. So, ayan po siya. Next. So, ito po yung sinasabi ko, yung bawat stage ng ating alaga. Ayan. At ito yung ratio niya. Kunyari sa starter, 'di ba? Yung baboy tumitimbang ng 10 to 20 kg. So, yung baboy na yan, sa stage na yan, is meron lang siyang levels of nutrient na dapat lang para sa kanya. So, yung ME niya is dapat tumatakbo ng ganyan. 2,900 to 3,000 or in between. Yan, dapat pasok sa range na yan. Yung crude protein, 18. So, average na to. Calcium, ayan, 0.65 to 0.80. Phosphorus, 0.50. Lysine, 0.85. Methionine, cysteine. So, yung lysine tsaka methionine, cysteine, ito po is amino acid din po siya. Yung parang tumutulong po siya para mapabilis yung paglaki ng ating alaga. So, pwede nyo po siyang ibigay. Pero hindi, pag sa atin lang naman kasi, hindi na natin siya masyadong napapansin. Pero pag gusto nyong growth enhancer, pwede naman po kayong bumili ng ganyan. So, kasi amino acid din po to, supplemental, para po mapaganda rin yung klase ng karne. So, ayun po. Tapos yung yan na, yung fiber, ito yung pinakamahalaga. Ito yung tinatawag natin yung limitations niya. Dun saan makukompute nating feed mixture, di ba? Yung bawat feed ingredients, meron yan din silang kaakibat na fiber na nandoon na present. Ngayon, kailangan yung fiber, pag na-compute na natin siya dun sa total analysis, kailangan is hindi siya sa lalampas, lalo na dun sa mga alaga natin na may limitations sa fiber. So, yan siya sa starter. Ilan? Less than 4. So, kailangan hindi siya lalampas sa 4%. So, in percent po, yung sa mga hindi pa po nakakalam mag-compute, panoorin nyo na lang po yung mga video. Mas maganda po panoorin nyo po lahat para maging confident po kayo sa sarili nyo at magawa nyo na kayo na mismo ang magko-compute para sa inyong mga alagang hayop. So, ito yung sinasabi kong feed ingredients with nutritional composition. So, ito siya. Yan. Nutrient compositions of common feed ingredients. So, ito yung mga common feed ingredients. So, pag wala dito yung raw na materials nyo, wala dito yung feed ingredients na gagamitin nyo, pwede nyo po siyang i-search sa Google or internet. So, ayan. So, yung mga pinaka-common sa atin bilang Pilipino, anong meron? Brown sugar. Ayan. Mapapansin nyo po yung sa metabolized energy, kcal per kilogram. Iba po yung energy na kaya niyang ibigay para sa poultry species. Iba yung energy naman na kaya niyang ibigay para sa swine. So, pag poultry species yung alaga mo, so dito ka magbabase sa poultry. Pag pato, manok, ganon. Quail. Pag swine naman, so dito ka magbabase sa swine naman na katapat niya na energy. So, yun po. So, ayan na, brown sugar. Ayan. So, cassava meal, peeled and unpeeled, copra meal, corn bran, ayan. So, ayan, tingnan nyo pong maigi. Ayan. So, meron din
tayong iba't ibang uri ng corn germ meals, solid and dry, solid and wet, corn gluten feed, corn gluten meal, yan. Crude coconut oil, dried skim milk, yan. Fish meal, so yung fish meal, tanongin nyo po, pag bibili po kayo ng fish meal, tanongin nyo po kung ilang percent po ba yung nun, crude protein niya. Yan. Fish oil, ipil-ipil leaf meal, meat bone. So, marami pang iba. Molasses, ayan. So, ito po, yan. Para pumamonitor natin siya, ayan, yung ME, dry matter, moisture, TDN. So, sa poultry and swine, so, dito tayo sa crude protein, fiber, sa calcium, total phosphorus. So, yun yung mga pinakamahalaga sa atin na data. Sa poultry species and swine, crude protein, ME, calcium, total phosphorus. Yun kasi yung common na ginagamit. So, kahit hindi na yan, pwede na lang kayo magbigay ng mga supplemental na amino acid in lysine form, methionine, cysteine, arginine, tryptophan, and tryptophan. Okay. Yan. So, ano ba itong dry matter, moisture, total digestible nutrient? Ano ba yung mga yan? Ayan po, para po sa ano na yan, sa ruminants. Pag ruminants yung ano mo, tapos itong feed ingredients din yung gagamitin mo. So, ito yung, dito ka naman titingin ng dry matter, moisture, total digestible nutrient, crude protein, calcium, tsaka phosphorus. So, ayun po. Pero pag sa poultry and swine, ang ano lang natin, ME, crude protein, calcium, phosphorus, tsaka fiber. So, ayan. Pag sa goat, sa mga ruminants, goat, cattle, carabao, ayan naman yung kailangan nila, ME, dry matter, moisture, TDN. Okay po ba? Tsaka crude protein, calcium and phosphorus. So, yun po. Ayan. Next. So, continuation siya. Ayan po. Pag ina-upload ko naman siya, ganito yung picture lang malabo po. Kaya po kayo na lang pong bahalang mag-secure. Kung sana may pakikisuyuan sana akong pwedeng mag-scan, maganda sana. Kaso naman gusto ko lang naman po kayong tulungan, pero wala naman akong expenses para mas makatulong pa sana. Ay, wala akong pera pang pa-scan. So, yan na. Limitations. Always refer to your data as guide. So, yun po. Lalo na sa mga limitations, pag na-secure nyo na po yung mga iba't ibang data para sa inyong specific na alaga, ayan, makikita nyo naman po doon yung limitations niya, yung mga kailangan lesser than ganito, in percent siya. Okay? Katulad na yung baboy kanina, diba? Na-explain ko na. So, yun po. Thank you for listening. God bless. Sana po yung natulungan ko kayo. Sana po share nyo po sa mga interested individuals para mas lalo po tayong makatulong. Yan lamang po. Free sharing po of knowledge lang to. Thank you.